Good morning po sa ating lahat. Morning. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at gayon din po lalo na sa ating mga kaibigan, kapatid na nasa kanilang mga tahanan at nakikiisa sa atin sa pagsamba sa umagang ito through Facebook Live. Salamat po sa platform na ito na binigay ng Diyos at bagamat tayo ay patuloy na may mga restrictions ay nagagawa natin magkaisa at makapakinig ng mga katotohanang nais ituro sa atin ng Diyos at tayo ay makasamba sa Kanya ng buong puso. Ano po? So, kumusta po tayo? Kumusta po ang mga nakaraang araw? Tunay na marami sa atin ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Ano po? Napakaraming struggles na talagang pinagdadaanan natin sa panahon na ito. Pero sa kabila po nun ay patuloy naman nating nakikita ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Yung kanyang pagkilos, yung kanyang pag-iingat, pagbibigay ng comfort, pagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso at isip sa gitna ng mga pagsubok na ito. At marami rin sa atin ay nakakaranas ng pagpapala, mga mahimalang pagpapala ng Diyos sa panahon na ito kung kailan nagkaroon ng restrictions ay nandoon na nakakita ng mga opportunities na po yung iba nating mga kapatid. Kaya't marapat lang na siya ay purihin, sambahin, pasalamatan ano po, sa tunay na napakabuti ng ating Diyos. At sa umagang ito, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magkaisa sa ating pagsamba, sa ating pag-aawitan, bagamat tayo nasa ating mga tahanan, kanya-kanyang tahanan, ano po, ay tayo ay merong kalayaan na purihin siya. Kaya hinihiling po natin sa bawat isa na talagang ilaan ang mga susunod na oras sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Huwag po nating ipahintulot na yung mga kaabalahan ay makahadlang sa ating pagsamba. At kung meron man tayong talagang kailangan gawin, ay lakasan lang po natin yung mga speakers ng ating phone or mga ginagamit na gadgets para makasamba, makapakinig pa rin po tayo ng mga katotohanan na ituturo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Amen po. Amen. Sige po, tayo po ay makibukas sa ating mga Biblia sa awit 66, mga awit 66 o Salmo 66. Sabi po dito, kayong mga tao sa buong mundo, isigaw nyo ang inyong papuri sa Diyos ng may kagalakan. Umawit kayo ng mga papuri para sa Kanya. Parangalan nyo siya sa pamamagitan ng inyong mga awit. Sabihin nyo sa Kanya, O Diyos, kahanga-hanga ang inyong mga gawa. Dahil sa inyong dakilang kapangyarihan, luluhod ang inyong mga kaaway sa takot. Ang lahat ng tao sa buong mundo ay sasamba sa inyo na may awit ng papuri. Halik kayo at tingnan ang kahangahangang ginawa ng Diyos para sa mga tao. Pinatuyo niya ang dagat. Tinawid ito ng ating mga ninuno na naglalakad. Tayo ay mga galak sa kanyang mga ginawa. Maghahari ang Diyos ng walang hanggan sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Mga bansay kanyang pinagmamasdan, kaya ang mga sumusuway sa kanya ay hindi dapat magmalaki sa kanilang sarili. Kayong mga tao, purihin niyo ang Diyos. Iparinig niyo sa lahat ang inyong papuri. Iniingatan niya ang ating buhay at hindi niya hinahayaan tayo'y madapa. O Diyos, tunay ngang binigyan niyo kami ng pagsubok na tulad ng apoy na nagpapadalisay sa pilak. Hinayaan niyo kami mahuli sa bitag at pinagpasan niyo kami ng mabigat na dalahin. Pinabayaan niyo ang aming mga kaaway ay tapakan kami sa ulo, parang dumaan kami sa apoy at lumusong sa baha. Ngunit dinala niyo kami sa lugar ng kasaganahan. Mag-aalay ako sa inyong templo ng mga handog na sinusunog upang tuparin ko ang aking mga pinangako sa inyo. Mga pangakong sinabi ko noong ako'y nasa gitna ng kaguluhan. Mag-aalay ako sa inyo ng matatabang hayop bilang handog na sinusunog.
katulad ng mga tupa, toro at mga kambing. Halikayo at makinig, kayong lahat na may takot sa Diyos. Sasabihin ko sa inyo ang mga ginawa niya sa akin. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Tayo po ay sama-sama manalangin. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa biyaya ng buhay at kalakasan. Salamat po sa pagkakataon ito na binibigay niyo sa bawat isa sa amin upang sama-sama o magkaisa kami sa aming pagsamba sa umagang ito. Salamat po dakilang Diyos sa mga nakaraang araw na tunay na naranasan namin ang inyong pagliligtas, ang inyong pag-iingat, ang inyong mga mahimala at kahangahangang gawa, Panginoon. Tunay na sa gitna ng mga pagsubok na ito ay nakikita namin ang inyong kabutihan, Panginoon. Ang pagbibigay sa amin ng napakaraming pagkakataon na hindi nga namin naranasan nung maluwag ang aming sitwasyon. Salamat po dakilang Diyos. Tunay na napakabuti nyo. Tunay na kahanga-hanga kayo bilang aming dakilang Diyos. Kami po lumalapit sa inyo, Panginoon, humihingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa namin, sa mga pagkukulang po, sa hindi namin pagtupad sa aming mga tungkulin bilang mga anak ninyo, bilang mga lingkod ninyo, sa mga maling pagtugon namin sa mga pagsubok na aming hinaharap. Tulungan niyo po kami makita ang inyong pagkilos, Panginoon. Ang mga nais niyong ituro ay pahayag sa amin, hindi lamang po sa oras na ito na kami ay makikinig ng inyong salita, kundi sa bawat sitwasyon po na nararanasan namin sa aming mga buhay. Salamat po dakilang Diyos, sadyang napakabuti nyo. Dalangin namin ay makita nyo ang bawat puso na buong pusong sumasamba sa inyo, nagpupuri sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Hindi lamang po sa mga pagpapala na aming naranasan sa aming mga buhay, kundi sa inyong mga pag-iingat, pagliligtas, at pagtuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa amin na magbalik loob sa inyo at maibigay namin ang aming pinakamataas na pagsamba na kaya naming ibigay, Panginoon. Alam namin sa aming sarili, Panginoon, ay wala kaming magagawa. Subalit sa biyaya ninyo, nandoon ang tunay na katagumpayan. Kahit dalangin namin, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pananalangin, sa aming buhay, Panginoon, sa mga salita na aming sasambitin, sa bawat pagkilos at sa bawat iisipin. Salamat po. Nawa po ang buhay na ito na kaloob ninyo ay maging mabangon samyo sa inyong harapan, Panginoon. Mabuting patotoo sa aming kapwa na nakakasaksi sa aming buhay upang makapag-testify kami o maging mabuting influence kami sa kanila at sila man ay magkaroon ng pagnanasa na hanapin kayo bilang aming Diyos na buhay. Salamat po dakilang Diyos. Muli po ang inyong dalangin namin, pagpalain niyo po ang umagang ito, pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming at kayo po ang siyang maitaas sa aming mga buhay. Ito po ang aming pinagkakaisang panalangin sa pinakamatamis at pinakamataas na pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Praise God. Imawit sa Panginoon. Morning po sa ating lahat, and let us continue po na pasalamatan ng ating Panginoon at tayo po ay sama-sama umawit. Sayang isipin na mayroong nagmamahal sa'kin ng pag-ibig na tapat. Walang hanggan, di ako iiwan. Kahit na anong mangyari, tiwala ko'y sa'yong sinabi na ako'y iyong tinubos dahil ako'y mahal. Mahal na mahal. Salamat Jesus sa iyong pag-ibig, dahil sa iyo ang buhay ko ay langit. Sa biyayang sa kialay mo, ang papuri kong ito'y sa iyo. Kahit na anong mangyari, tiwala ko'y sa'yo sinabi na ako'y iyong tinubos dahil ako'y mahal.
Jesus Sa iyong pag-ibig, dahil sa'yo ang buhay ko ay langit. sa biyayang Sa alay mo, kapahinga ay nangyayap. Kahit na ano man ang sabitin, pag-ibig mo sa akin ibabawin. ikaw Jesus ang katwiran ko. Kung ito'y sa'yo, di nagkukulang, di nagmamaliw ang pag-ibig mo ay laging bago. Di nagkukulang, di nagmamaliw ang pag-ibig Mo ay laging bago, di nagkukulang. Laging bago. Di nagkukulang, di nagmamaliw ang pag-ibig mo ay laging bago. Kahit kahit na sa piting, pag-ibig mo sa akin ibabawin. Ikaw ang Jesus ang katwiran ko. Salamat Jesus sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong buhay ko ay langit. sa biyayang alay mo, papahinga ay natampo. Kahit na ano man ang sabitin, pag-ibig mo sa akin ibabawin. Ikaw ang Jesus ang katwiran ko. Ang papuri kong ito'y sa'yo. Amen. Let us continue to worship our God. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. for All you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. with a grateful heart, With a with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank
kailan pa man. Di mo ko iniwan, wala na akong ibang hinahangad. Laging ikaw, wala nang ang iba. Biyaya mo'y sapat sa buhay ko. Pag-ibig mong walang hanggan, ang tangi kong kalakasan. Pag-asa nga nitong aking mundo. Puso kong ito'y binihag mo. O Jesus, ikaw ang kasapatan ko. Walang hanggan ang kabutihan mo. Tanikala sa buhay ko'y inako mo. Di na mangangamba, pagkat palagi kang kasama. wala nang hahanapin pang iba. Tanging ikaw lamang ang ligaya. Biyaya mo'y sapat sa buhay ko. Pag-ibig mong walang hanggan, ang tanging kong kalakasan. Pag-asa ka nitong aking mundo. Puso kong ito'y binihag mo. O Jesus, ikaw ang kasapatan ko. Ang pagsamba ko ay sa'yo. Hindi ka nagbago sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo'y dakila Sa buhay kong malaya, papuri ang puso'y nais sa'yo. Biyaya mo'y sapat sa buhay ko, O Diyos. Pag-ibig mong walang hanggan, ang tanging kong kalakasan. Biyaya mo'y sapat sa buhay ko. Pag-ibig mong walang hanggan, ang tanging kong kalakasan. Pag-asa ka nitong aking mundo. Puso kong ito'y binihag mo. Biyaya mo'y sapat sa buhay ko. Pag-ibig mong walang hanggan, ang dami kong kalakasan. Pag-asa ka nitong aking mundo. Puso kong ito'y binihag mo. O Jesus, ikaw ang kasapatan ko. Ang puso kong ito'y binihag mo. O Jesus,
all glory to our God, and natin na pong ihanda ang ating puso't isipan para sa ating mensahe. Ang buwan po na ito ay celebration, buwan ng pagdiriwang natin ng Teachers Month. So I greet all teachers all around the world a happy World Teachers Month. We recognize the difficulty of meeting the challenges in this time. At kailangan ng ating mga guro, ng ating panalangin. Of course, yung mga estudyante rin, yung mga mag-aaral din, kailangan nila ng ating mga prayers, ang ating assistance from time to time to meet these challenges of our time. Napakahirap magturo, napakahirap mag-aral. Ang pagtuturo po is a subversive activity. Laging may binabago o nais baguhin o paunlarin sa pagtuturo. A teacher influences, help, and inspire people to a greater knowledge, understanding, growth, and maturity. Teaching is also influencing. Kapag tayo ay nag-i-influence, may influence, we, in a way, are actually teaching din. And as such, because teaching is also influencing, our influence can be positive or negative. Teaching truth or falsity, therefore, spells the difference. Merong reward o merong judgment. Depende sa kung ano ang itinuturo. Mabuti o masama. Ang ating series ngayon ay pinamagatan natin na Fake News Exposed. Sa pagsubaybay ng Merriam-Webster doon sa expression na fake news, naobserbahan nila na yung expression na ito ay madalas na ginagamit para ilarawan yung political story na sumisira sa isang ahensya, entity o tao. Dagdag pa nila, hindi lang sa politika ginagamit yung expression na ito, kundi sa balita o news in general. The expression fake news is fairly young. Alam niyo po ba kung gaano nakatanda o ano ng edad nitong expression na fake news na ito? Bata pa naman daw ayon sa mga nag-aaral tungkol sa wika, sa development ng salita. Ito raw ay 125 years old. At ang description nila, this is fairly young, bata pa rin. Dahil actually in the 60s, itong idea ng fake news ay nagsimula na. Iba nga lang yung tawag sa kanya. Ang tawag sa kanya ay false news. Hindi lang sa politics at sa mga news articles mayroong fake news. Meron ding nagtuturo ng fake news in relation to teaching God's Word. Those who teach a false gospel or influence others using false information or twisted scriptures. Those who have wrong motives, they are what we call false teachers. If there are false prophets, there are also false teachers. Samahan po ninyo ako manalangin. Aming Panginoon, maraming pong salamat sa inyo sa muli pagkakataon na kami ay magsama-sama
in person and virtually, online via Facebook. Salamat, ang inyong biyaya sa amin ay sapat. Salamat, ang inyong pag-iingat sa amin ay aming nararanasan, O Diyos, sa gitna ng salot na ito. Salamat ang kalakasan ng kalooban, ang pag-aliw ng mga katotohanan ng inyong salita, ang aming laging kapiling at siyang nag-aalis ng takot, pangamba, kalituhan sa aming mga isipan. Salamat, O Diyos, at sa sandaling ito, dalangin ko ang patuloy po ninyong pangungusap sa amin. Gamitin po ninyo ang inyong salita at ang pagtuturo ng banal na Espiritu upang aming maunawaan ang inyong kalooban. Salamat po sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Paul wrote about the false teachers in his letter to the Galatians. Galatians 1:6-9, I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we are, or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Ano yung sinasabi ni Paul? Sabi niya, nagtaka ko dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sumpain nawa ng Diyos ang sino man, kami, o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Kaya kahit gaano pa kaganda, kahit gaano pa ka-motivating or inspiring, katamis ang salita o ang balita, kung hindi naman totoong mabuting balita ang ipinapangaral, ito ay napaka-mapanganib. Kung may well done, good and faithful servant, you have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Para dun sa mga matapat sa Diyos, ang mga false teachers naman ay siguradong may kaparusahan. Ikalawang Pedro 2:1, ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw, at ganito ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila, kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Sinabi na ni Jesus sa mga alagad na mayroong darating na mga bulaang guro. At narinig ito ni Apostol Pedro. At nung sinusulat nga niya ito, actually ay nakita na niya, nagsusulputan, naglilitawan na itong mga bulaang guro na ito. Kung yung mga bulaang propeta ay kinokontra yung mga tunay na mga propeta, yung mga bulaang guro naman ay ganon din. Nilalabanan nila, kinokontra nila yung mga tunay na mga guro. Itong false teachers were twisting Christ's teaching and the words of His apostles. Ano pa yung ginagawa nitong mga false teachers? Minamaliit nila
ang Panginoong Jesus. Yung ginawa ni Jesus, yung kanyang paghihirap, yung kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, at maging yung kanyang muling pagkabuhay. Sinasabi nitong mga bulaang guro na ito na si Jesus ay hindi Diyos. Hindi siya pwedeng maging Diyos. Yung iba naman, sinasabi nila, hindi totoong tao si Jesus. So kung may nagsasabi na mga bulaang guro na nagsasabi na hindi siya pwedeng maging Diyos, meron din nagsasabi na hindi siya totoong tao. At itong mga bulaang guro na ito na tinutukoy ay hindi lamang pinapayagan yung immorality, lalo na yung sexual sin, hindi lang nila, kumbaga pinapayagan, ini-encourage pa nga nila yung immorality at sexual sin. Paano natin makikilala ang false teachers? Si Apostol Pedro ay nagbigay ng 3 katangian dito sa 2 Pedro 2. Sa verse 2, sa kabila nito, marami pa ring susunod sa nakakahiya nilang pamumuhay at dahil sa kanila, malalapastangan ang katotohanang sinusunod natin. So yung unang katangian ng false teacher na sinabi dito ay yung nakakahiya nilang pamumuhay. Specifically, immorality, yung pagiging immoral. Verse 3, dahil sa kasakiman nila, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng matatamis na salita para kwartahan kayo. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. So ano pa? Paano pa makikilala raw ang mga bulaang guro? Dito sabi sa verse 3, merong kasakiman, tapos ay merong panlilinlang, pandaraya, dahil lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng matatamis na salita. In other words, merong greed at merong lying. Mapansin ninyo, sa paglalarawan ni Apostol Pedro ng kung paano natin makikilala yung mga bulaang guro, hindi sinabi kung ano yung itinuturo, kundi ang sinabi ni Apostle Peter dito ay kung paano namumuhay. Bakit kaya? Paano makikilala yung false teacher? Di ba, dapat ang false teacher ay makikilala mo sa kung ano ba yung tinuturo niya. Alam mong ang tinuturo niya ay hindi ayon sa salita ng Diyos, binamaliit si Jesucristo, dapat ganun yung sinabi niya. Pero ang sinabi niya dito ay yung mga katangian na ito, na nakakahiya yung pamumuhay, merong kasakiman, merong panlilinlang na binanggit. Why? Because false teaching and evil doing often go hand in hand. Yung mga nagtuturo ng kamalian, yung mga bulaang guro, yung itinuturo nila na mali ay nagtatranslate din sa kanilang pamumuhay. So yung maling turo, nagbubunga rin ng maling pamumuhay. Magkasama yung maling pamumuhay at saka maling turo. Kaya paano mo makikita yung mga totoong guro ng salita ng Diyos? Makikita mo rin sa kanilang pamumuhay. Kung ano yung itinuturo na tama, tapos ay yung tamang pamumuhay din. Pagpatuloy natin, 2 Peter 2, 4-10. Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos nang nagkasala sila. Sa halip, itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghuhukom. Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. So sinasabi ni Apostol Pedro dito na yung mga anghel nga, hindi kinaawaan ng Diyos. Nagkasala sila, syempre, merong hatol, merong parusa. Itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para doon hintayin yung araw ng paghuhukom. Yun din mga tao nung panahon ni Noah.
Maalala ninyo, si Noah, pinagawa ng malaking arko, mga tao ay hindi naniniwala dahil hindi man lang umuulan nung mga panahon na yon, at doon pa sila sa mataas na lugar gumawa ng arko, hindi siya pinaniniwalaan. Pero nung dumating ang paghuhukom ng Diyos, bumaha, nalipol ang mga tao at ang tanging natira ay 8 tao na sakay ng arko. At hindi kinaawaan ng Diyos yung mga tao nung unang panahon dahil sa kasamaan nila. In other words, yung mga anghel na nagkasala, yung mga naunang mga tao sa panahon ni Noe na makasalanan, hindi kumikilala sa Diyos, pinarusahan, tinanggap nila yung hatol ng Diyos. Tanging si Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama ang nakaligtas. Verse 6, hinatulan din ng Diyos ang mga lungsod ng Sodom at Gomora dahil sa kasamaan nila. At sinunog ang mga ito para ipakita ang mangyayari sa masasama. In other words, ito yung paraan ng Diyos na ipakita na yung masasama ay merong hatol na naghihintay, merong parusa sa bawat kasamaan, sa bawat kasalanan. Verse 7, pero iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na nababahala sa malaswang pamumuhay ng mga tao. Habang naninirahan doon si Lot, araw-araw niyang nasasaksihan ang masasama nilang gawain at labis na naghihirap ang kalooban niya. So si Lot na namumuhay doon sa siyudad ng Sodom at Gomora, araw-araw nakikita niya yung kasalanan na walang habas na pagkakasala ng tao at nahihirapan yung kanyang kalooban. At siya ay, ang sabi dito sa verse 7, isang taong matuwid, nababahala siya doon sa malalaswang pamumuhay ng mga tao. Of course, si Lot ay hindi naman perfect. He is far from perfect. Pero siya ay nagpakita ng kanyang katapatan sa Diyos. Nung panahon na may dumalaw na anghel sa kanila, ay sinubukan niyang protektahan itong mga anghel na ito. Gustong pagsamantalahan ng mga mamamayan doon ng Sodom at Gomora. At dahil doon ay nakita na siya ay mayroong pagkilala sa Diyos. Kaya gusto niyang protektahan itong mga bisitang anghel na ito. He was among the righteous people Abraham prayed for doon sa Genesis 18. Therefore, kung makita natin, nabasa natin itong mga isinulat ni Apostol Pedro na ito, makikita natin na ang mga taong sumusunod sa Diyos, ang mga taong na kay Kristo, ay nakakatiyak ng kaligtasan. Secure ang ating kaligtasan kung tayo ay hihiwalay dito sa mga bulaang guro na ito. Hihiwalay. Napakalungkot na pangyayari na yung iyong anak, o kaya ang iyong magulang, o kaya ang iyong mahal sa buhay ay nahatak, nahila, naakit, naaya nitong mga bulaang guro na ito sa kapahamakan dahil sa kasinungalingan na itinuturo ng mga bulaang guro. At ayaw natin na mangyari sa atin ito. Kaya nga, bata pa lang, gusto nating ituro sa kanila yung katotohanan ng Diyos na sa salita niya natin matututunan. Sapagkat napakalungkot na pangyayari na sila ay maaya, mahatak sa mali. 2 Peter chapter 2 verses 9 to 10. Kaya makikita natin na alam ng Panginoon
kung paano iligtas sa mga pagsubok ang mga matuwid at kung paano parusahan ang masasama. Parurusahan niya lalo na ang mga sumusunod sa masasamang nasa ng kanilang laman at ayaw magpasakop sa Kanya hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang Diyos ay marunong, nakapangyayari sa lahat ng bagay. Alam niya kung paano iligtas sa mga pagsubok yung mga taong matuwid, yung mga taong may pagkilala at pagsunod sa Kanya. Hindi lang yon, hindi lang kung paano niya iligtas yung mga taong matuwid o may pagsunod sa Diyos. Ang Diyos din ay tiyak, ang Diyos din ay sigurado, alam kung paano parusahan yung mga masasama. Ang binabanggit kong mga huwad na guro ay mayayabang at mapangahas. Hindi sila natatakot lapastanganin ang mga makapangyarihang nilalang. Ang tinutukoy na makapangyarihang nilalang dito, marahil, ang sabi ng iba, ay yung mga demonyo, mga evil spirits. Na itong mga huwad na guro na ito, kahit yung mga evil spirits, yung mga demonyo, ay pinagsasalitaan nila talaga. Hindi nila kilala kung ano ang pwedeng gawin pa ng demonyo at ng mga kasamahan na mga anghel na ito, ng mga evil angels. Ibig sabihin sa kanilang kayabangan ay kung ano-ano ang kanilang binabanggit, kung ano-ano ang kanilang sinasabi. Ngayon, ang tanong ay, bakit ba kailangan nating alamin yung tungkol dito sa bulaang guro? Mahalaga ba na alam natin na may mga bulaang guro kahit sa ating panahon ngayon? Actually, dahil tayo ay nasa information age, lalong napakaraming kasinungalingan ang mabilis kumalat dahil sa social media at naglabasan ang napakaraming mga bulaang guro. Kaya napakahalaga na alam natin, aware tayo tungkol dito sa mga bulaang guro na ito. We need to know about this because fake news is dangerous to our health. Yung fake news na sinasabi natin dito ay yung mga bagay na hindi naman mabuting balita tungkol kay Kristo. Yun ang tinatawag nating fake news. Yung kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ni Hesukristo, kundi sa ibang mga pamamaraan pa. Samantalang ang sinabi ni Hesukristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. At yung sinabi sa Acts na ang kaligtasan ay wala sa ibang pangalan maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Pang tayo ay maligtas. Fake news is dangerous to our physical, mental, and spiritual health. Kapag may mga may nagtuturo ng mga bulaang guro, makasisira ito sa ating kalusugan. It is dangerous to our well-being. Kailangan alam natin kung totoo ba yung itinuturo nito. Paano malalaman? Of course, titingnan natin kung ano yung totoo sa salita ng Diyos. Maalala nyo palagi yung illustration na ginagamit ng mga tagapagturo kung paano makikilala yung totoo. Laging ginagamit yung kwento tungkol dun sa bank teller na paano malalaman kung alin yung totoong pera, alin yung pekeng pera. Ang ginagawa ay matagal na sila ay pinapahawak ng totoong perang papel, paper bill. Matagal na panahon, wala silang gagawin kundi hahawakan lang nila at para sila ay maging familiar sa pera na yon. Para kapag sila ay nakahawak na ng peking pera, alam nila yung kaibahan. So, ganun din ang dahilan kung bakit kailangan alam natin yung tungkol dito sa bulaang guro.
Ano pa? Tayo, in one way or another, are teachers. We influence others. Kung tayo ay may impluensya, tayo rin ay sa ganoong paraan ay nagtuturo sa ibang tao. Halimbawa, yung mga magulang. Yung mga magulang ang unang mga guro ng kanilang mga anak. O yung mga kapalit ng guro, yun yung mga unang guro. Halimbawa, kung yaya o kaya yung lolo at lola ang nag-alaga sa bata, sila yung mga unang guro ng bata. At most likely, yung nakikita sa magulang o kung sino man yung nagpapalaki doon sa bata na itinuturing na, kung ano yung itinuturing nilang mahalaga, yun din yung pagpapahalaga na magkakaroon yung bata. Kaya ang sabi, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Proverbs 22:6. Kung nakikita ng bata na pinahahalagahan mo si Jesus, malamang ay pahahalagahan din niya si Jesus. Kung nakikita ng bata sa buhay mo na pinahahalagahan mo yung salita ng Diyos, malamang, most likely, yung bata rin ay lalaki na mayroong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kung nakikita ng bata na yung commitment mo sa paglilingkod sa Diyos, yun din ang makikita ng bata at yun din yung mga pagpapahalaga na kanyang matututunan, mapupulot. Ano pa yung dahilan bakit mahalagang pag-aralan natin yung tungkol dito sa fake news, yung tungkol dito sa fake teachers and false teachings? Pagka natutunan natin ito, we can be careful to avoid false teachers. Sa panahon natin ngayon, may mga books lang. Kung ano-anong mga libro ang lumalabas na yung iba, merong bahid ng spirituality, pero kung titingnan mo maigi, hindi yung spirituality ng Diyos, kung hindi spirituality ng evil. Occultism, yung mga mga kulto, yung ginagawang mga seremonya ng evil spirit, influenced by the evil spirit. At sa mga broadcast din sa social media, ay maraming makikita tayo na mga false teachers and false teachings. Kung alam natin ang katotohanan tungkol sa mga false teachers nito, mai-evaluate natin. Bawat nababasa natin, bawat napapanood natin, we will evaluate them in the light of God's Word, especially those who are claiming special revelation. Pagka meron na kayong napanood na nangangaral, merong guro at sabi niya, ay, kinausap ako ng Diyos. Merong special revelation na siya lang. Nag-iisa lang siya na kinausap ng Diyos at ganito yung sinabi ng Diyos sa kanya, medyo, kumbaga, red flag na yon. Evaluate natin in light of God's Word kung ano yung sinasabi niya. Especially yung mga nagwawalang kabuluhan doon sa ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Knowing how to recognize false teachers and the judgment that awaits them will help us separate with them and therefore not be participants in the activities that are detestable to God. Kung alam na natin ano yung maling turo, sino ang mga bulaang guro, makakadistansya na tayo sa kanila para hindi tayo maging kasali doon sa mga gawain na kinasusuklaman ng Diyos na mga gawain. Instead, we can be influencers, teachers of truth for God's glory. Dahil nga, kung ang pagtuturo ay influencing others also,
At tayo, bawat isa sa atin ay mayroong degree of influence sa ibang tao. Actually, meron nga isang tao na ang ginawa niya, binlag niya yung sarili niya, tapos wala lang siyang ginawa. Nandun lang siya sa higaan niya, nakahiga lang siya. Alam niyo ba, napakarami ng nanood at nag-respond doon sa kanyang post na ito. Ibig sabihin talaga, yung isang tao na iyon, na kahit walang ginawa, ay mayroong influence. Positive or negative influence sa ibang tao. And therefore, hindi man tayo teacher by profession, hindi man tayo teacher of God's Word by calling, ang bawat mananampalataya ay nagpapatotoo. And in that way, we influence others sa pamamagitan ng katotohanan na ibinibigay din sa atin ng Diyos sa Kanyang salita, sa pagtuturo ng banal na Espiritu. So we are teachers in one way or another, no, by influencing others. God gave gifts to the church. Ephesians 4:11-16. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ang Panginoon ang nagbigay ng mga kaloob na ito, upang maging apostol, propeta, ebanghelista, pastor, guro, upang ang church ay maitatag, maitayo, maging matibay, mag-mature. Sa verse 14 ng Ephesians 4 ang sabi, "Then we will no longer be infants." Hindi na tayo magiging maliit na bata, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. So when people mature, when the church of the Lord mature, when we grow into maturity in the Lord Jesus Christ, hindi na tayo matatangay ng kahit na anong turo, mga maling turo, na kung ano-ano, sari-saring katuruan. Magiging matalino na tayo. Matututo na tayong umiwas doon sa mga modus operandi ng mga bulaang guro na ito. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. So, iba't ibang bahagi ang ginagampanan ng bawat mananampalataya. As a church, may ginagampanan tayong mga bahagi. At sa paggawa natin ng mga bahagi natin, tayo ay nabibuild up in love. Sa pag-iibigan sa isa't isa, tayo ay nagiging matatag. Those who are given the gift of teaching will be inspired all the more. No? Teach. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. At kung ikaw ay sinasabi mo sa sarili mo, nag-iisa ka lang naman, ano namang difference will that make? Huwag nating maliitin ang ating mga sarili. Malaki ang magagawa ng isang tao. Kung ang isang tao ay sumusunod sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, ay isang powerful instrument tayo sa kamay
ng ating Diyos. One person has the power to inspire others. One person can set an example for others that may affect the outcome or a situation. One person can make the difference. Tulad ni Noah. Diba? Napakasama ng mundo. Yung mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Puro kasamaan. Kaya nga hinatulan ng Diyos ng baha ang mundo dahil sa kasamaan. Pero may isang tao, si Noah, na matuwid na tao, sumusunod sa Diyos. Hindi perfect na tao, pero mayroong commitment sa Diyos. Nandun din si Lot. Hindi rin perfect si Lot, pero meron siyang commitment. Merong pagkilala sa Diyos. Merong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na hindi siya nakisama sa paligid. Kung hindi, hirap na hirap nga yung kalooban niya doon sa kasamaan na nakikita niya araw-araw doon sa Sodom at Gomorrah. One person. That one person made the difference. Kaya nga, kung iniisip mo, isang tao ka lang naman, hindi naman ako kawalan. Nagkakamali ka. No? You can make a difference. Nagustuhan ko itong tula na sinulat ni Ashish Ram at we will end here. Sabi sa kanyang tula, one song can spark a moment. One whisper can wake the dream. One tree can start a forest. One bird can herald spring. One smile begins a friendship. One moment can make one fall in love. One star can guide a ship at sea. One word can frame the goal. One vote can change a nation. One sunbeam lights a room. One candle wipes out darkness. One laugh will conquer gloom. One step must start each journey. One word must start each prayer. One hope will raise our spirits. One touch can show you care. One voice can speak with wisdom. One heart can know what's true. One life can make a difference. You see, it's up to you. Kaya ang ating buhay ay pwede nating gamitin sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, sa pagtuturo ng katotohanan, sa pag-ibig ng Diyos, o pwedeng maging instrumento ng kasinungalingan ng masama. Aming Panginoon, marami pong salamat sa inyo. Dalangin namin sa aming pananahimik ay ang practical na application nitong inyong salita na aming narinig. Salamat dahil ang halimbawa ng mga taong nauna sa amin, ng mga mananampalatayang nauna sa amin, ay nagbibigay sa amin ng babala tungkol sa mga false news, false gospel na sa aming panahon ay kabi-kabila naming nakikita. Bigyan nga po ninyo kami, Panginoon, ng karunungan upang timbangin sa liwanag ng katotohanan ng inyong salita ang mga nababasa, naririnig namin, ang mga tao rin na nagtuturo tungkol sa inyong salita upang aming malaman kung ang guro nga na ito na aming pinapakinggan ay mula sa inyo o influenced by the evil one. Salamat, O Diyos, at ang karunungan na inyong pinagkakaloob sa amin
Salamat din sa inyong salita, O Diyos. Patuloy namin kayong makikilala. Patuloy kaming lalago sa aming pagkakilala sa inyo. At lalo nang magiging matatag, O Diyos, ang aming pagkilala nga sa inyo at makikita kung ano ang kasinungalingan, ang kamalian na aming masasalubong and therefore magagawa namin kung ano ang dapat naming gawin. Maging ang paghiwalay, Panginoon, sa mga taong nagtuturo ng kasinungalingan at nagmamaliit sa ginawa ni Hesukristo na paghahandog ng kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang ministeryo, maging sa ministeryo ng mga naunang mga mananampalataya sa amin. Panginoon, dalangin ko ay pagpalain nga po ninyo kaming patuloy ng kauhawan sa inyong salita upang kami ay lalo, Panginoong, lumago sa pagkakilala namin sa inyo, pagkakilala namin sa katotohanan, at lalong maging matibay, Panginoon, ang aming katiyakan na kami ay inyong iniingatan, pinagpapala, saan man kami, Panginoon, na pumuntang lugar, sa anong panahon man ng buhay, season of life kami, Panginoon, makaabot. Kami ay makakatiyak na kami ay inyong pinagpapala at mayroong gantimpala matapos ang buhay na ito. Kung paano namang ang mga bulaang guro, mga evil influencers, Panginoon, ay mayroong tiyak na parusa. Salamat, O Diyos. So, palain po ninyo ang bawat isa, ang bawat nakikinig, nanonood, Panginoon, online, bawat isa sa amin na nandito sa bulwagan ng pagdiriwang, ang inyong kagalakan, kapayapaan ng puso, Panginoon, ang manatili sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po ng papuri sa ating Panginoon, tayo nga po ay magpatuloy muli sa ating pag-aawitan. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Kay
sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Amen. Muli po, all praises to our God. Amen. Praise God. Papuri sa Diyos. Ano po, salamat po sa Diyos sa buhay po ng ating pastor na ginamit upang ihatid ang napapanahon kapahayagan ng ating Panginoon. Tayo po'y patuloy na sumamba sa ating dakilang Diyos sa bahaging ito ng pagkakaloob. At ating pong tandaan ang paalala sa 2 Korinto chapter 9, verse 7, sabi rito, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sapilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. At para po sa ating mga offering ay pwede po nating i-check yung ating Facebook page sa Acts Church. Nandun po yung ating GCash account. Ano po? Papuri po at pasasalamat sa Diyos. Tayo po'y maghandog sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa inyo, sa inyong biyaya sa amin sa mga lumipas na mga araw. Kinikilala namin na lahat ng mabubuting bagay na aming nararanasan ay mula sa inyo. Salamat sa inyong pag-iingat, pagpapala, sa provision ninyo, O Diyos. Tanggapin nga po ninyo ang aming mga handog na ito, na mayroong pagkilala na sa inyo rin ang galing ang mga bagay na ito. Salamat sa inyong pamamaraan, O Diyos, kung paano kami palakihin. May tamang pagkilala sa mga bagay na tinatangkilik namin sa buhay na ito. Tanggapin po ninyo, O Diyos, ang mga buhay namin, unang-una na aming hinahandog sa inyo. Pangalawa, ang mga tinatangkilik namin na ito na matagal na naming pinagpasyahan na ipagkaloob. Salamat, O Diyos. At kayo na nakakakita ng laman ng aming puso at isipan, ang siyang patuloy na magbigay ng kapayapaan sa amin, O Diyos, ng kagalakan sa buhay na patuloy ninyong pinapamahalaan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. At muli po isang mapagpalang umaga sa ating lahat at nawa po ay napagpala tayo sa mensaheng ating narinig. At para po sa ating mga announcements po, ano, yung regular na ating gawain, yung ating prayer meeting every Wednesday po, ang lahat ay inaanyayahan, ini-encourage po at isama natin yung ating buong pamilya, ano, at maaari din po nating i-share ano po, yung link na ito sa mga kaibigan, kakilala natin para makasama natin sa prayer time. Ano po, napakahalaga na tayo ay nagkakaisa sa pananalangin, lalo na po sa panahon na ito, ano po, na even yung ating government minsan ano po ay nahihirapan para sa mga paano ma-normalize unti-unti yung ating situation. Ganyan din po yung mga kabataan, every Thursday naman po yung ating mga anak ay nakakatuwa dahil may mga na-invite na sila, dumarami po ang kanilang bilang at nakakapakinig din naman pati yung mga magulang. Ano. So muli po ang ating encouragement, paano natin gagabayan yung ating mga anak ay napakahalaga po na isang bahagi po ito, isang napakalaking factor no po para sa kanilang paglago. Hindi lamang po spiritual kundi yung sa mga hamon sa buhay lalo po sa panahon na ito, no. So muli po ini-encourage natin ang ating mga magulang, mga guardians na i-guide yung ating mga anak para sa mga gawain ito. At yung ating pong Freedom Friday po ay patuloy po na ito po ay nagpapatuloy at napakalaking tulong po sa atin ano sa pagkakaroon ng sinasabing mastery, ano, kumbaga sa salita ng Diyos. So bilang mga Kristiyano ay dapat talaga na meron tayong mas malalim na pag-aaral sa salita ng Diyos. Ano po, may mastery, merong paglago sa ganitong fact, sa ganitong gawain pa. So muli pa ang ating paanyaya sa lahat. Ano po, maglaan tayo ng oras sapagkat ito ay maiksing oras lang naman. Isang oras lang po ang hinihiling sa atin. So, kaya din po yung ating pagbati sa mga nag-birthday sa buwan na ito. Ano po, napakarami nating mga kapatid na nagdaos ng kanilang kaarawan, anibersaryo sa buwan na ito. So, happy birthday po, happy anniversary. At patuloy po na isama natin sa ating pananalangin din yung pagbuti ng kalusugan ng mga kapatid natin na ngayon ay nasa hospital pa rin yung iba. Or iba ay nasa bahay, naka-home quarantine po, no? So, patuloy po na isama natin sa pananalangin po ang mga bagay na ito. So, sa Diyos po ang papuri. Muli po ang ating pastor para sa closing prayer. Ay pong lahat ay magwakas na sa panalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa inyo sa buhay ng aming mga kapatid na nagdiwang ng mga tanging araw nila, si Kuya Rolly Ching, ang iyong manggagawa sa Acts Church, isa sa mga elder, Panginoon. Mas kilala po ninyo siya, O Diyos, at alam po ninyo ang higit na pangangailangan niya. Dalangin namin ang iyong patuloy na pagtugon sa pangangailangan na ito. Kaya hindi na aming mga kapatid, O Diyos, na nag-celebrate ng kanilang kaarawan ng mga nakalipas na panahon, si Vince at iba pang mga kapatid na nag-celebrate maging ng special na araw ng anniversary. Inyong pagpalain, O Diyos, ang kanilang buhay. Yung mga nagse-celebrate ng anniversary, ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Kaya hindi na, O Diyos, ay dinadalangin namin ang mga kapatid, specifically si Ate Paz na nasa pagamutan, ang inyong pagpapala, Panginoon, ng kagalingan sa Kanya, karunungan at lakas din ng katawan, na patuloy maging sa mga nagbabantay, nag-aasikaso sa Kanya, O Diyos, maging mga doktor na tumitingin sa Kanya. Salamat, O Diyos, at kayo ang Diyos na nagpapagaling, maging sa mga mahal namin sa buhay na galing sa karamdaman at ngayon ay nagre-recover. Itinataas namin sila sa inyo, O Diyos, at humihiling kami ng complete healing nga, Panginoon, mula sa karamdaman na ito. Maging sa mga sakit na hindi naman COVID-19, O Diyos,
na karamdaman ay ganun din ang aming kahilingan, O Diyos, kagalingan, kalakasan, Panginoon, para manumbalik ang sigla, Panginoon, sa pangangatawan. Purihin ka aming Panginoon at maging ang mga hindi namin nabanggit na panalangin. Alam namin na kayo ang nakakaalam ng mga bagay na ito na aming kailangan. Hinihilingan namin, O Diyos, ang inyong pagpapala, patuloy na pagtugon. At sa inyo, itinataas ko, O Diyos, ang bawat isa, ang inyong pag-iingat, ang inyong proteksyon, hanggang sa tayo, O Diyos, ay patuloy magsama-sama sa kung saan kayo ay naroroon. Purihin ka aming Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.